Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang lovebird na nagkahiwalay noong sila ay mga first year high school pa lamang. Pagkalipas ng maraming taon, magkaiba sila ng buhay kung saan ang babae ay namumuhay bilang mayaman at tanyag, habang ang lalaki ay namumuhay sa kahirapan. Nagkita silang muli ngunit hindi nila nakilala ang isa't isa. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang matandang lalaki na nagkukwento ng kanyang buhay tungkol sa isang babae, kung saan sinabi niya na hindi na siya kasal, at hindi rin nakikipag-date sa ibang babae pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa 40 taon na ang nakakaraan. Lumipat ang eksena sa pagpapakita ng isang flashback ng ang isang magandang babae na nagngangalang Rie ay naglalakad sa park at nakita ang isang lalaki na nagbebenta ng ilang mga painting doon. Ang pangalan ng lalaki ay Chol-woo. Siya ay isang baguhang pintor na madalas na nagbebenta ng kanyang mga painting, at ito ang kanyang ikinabubuhay. Mukhang humanga si Rie sa mga painting ni Chol-woo at nagpas siyang bilhin ang kanyang painting. Tuwang-tuwa naman si Chol-woo dahil ito ang unang pagkakataon na may interesado sa kanyang mga painting. Pagkatapos ay pinirmahan at isinulat ni Chol-woo ang kanyang social media account sa likod ng painting na binili ni Rie. Kinabukasan, si Rie ay nawalan ng gana nang gagawa na sana siya ng painting, pagkatapos ay tumingin sa painting na binili niya kay Chol-woo. Sinuri niya ang social media page ng lalaki at tila interesado ito sa kanya. Samantala sa ibang lugar, si Chol-woo ay natutulog ngunit biglang ginising ng kanyang kasintahang si Doida. Ang babae ay mukhang naiinis kay Chol-woo ngunit hindi ito pinansin ng huli at bumalik na lang sa kanyang mga normal na aktibidad, lalo na ang paggawa ng mga painting para ibenta. Ngunit sa pagkakataong ito, ginagawa pa rin ni Chol-woo ang kanyang pinakamahalagang painting, ang pagpipinta ng isang babae na kanyang unang pag-ibig. Sa ibang lugar, si Rie na nawalan ng inspirasyon sa pagpipinta ay tila nakatulog sa kanyang mesa, kaya't siya ay pinagsabihan ng kanyang ina at pagkatapos ay nagmumungkahi na dapat siyang umuwi. Pagkatapos ay nakita ng kanyang ina ang painting ni Chol-woo at mukhang labis na humanga dahil napakaganda ng pagkapinta. Sinabi ng kanyang ina na kung mayroon silang hindi bababa sa 20 mga painting o higit patulad ng kay Chol-woo, maaari silang magkaroon ng solong painting exhibition. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rie na gumawa pa ng 20 mga painting. Kinabukasan, bumalik si Rie sa park kasama ang kanyang tiyuhin na si Kim Jong. Bumalik siya para bumili ng painting ni Chol-woo, bagamat hindi ito alam ng kanyang tiyuhin, dahil hindi siya kasama sa unang pagpunta ni Rie. Iniwan lang ni Rie ang kanyang pera doon at nagmamadaling umalis. Sa pag-uwi, sinabi ni Rie sa kanyang tiyuhin na siya ay may malubhang sakit noong siya ay teenager at kailangan niyang sumailalim sa operasyon. Nakipagkaibigan si Rie sa isang binatilyo na laging umaaliw sa kanya at nakikisama sa kanyang karamdaman. Matapos gumaling, hanggang ngayon ay isinasabuhay ni Rie ang kanyang buhay sa pagsusumikap upang makamit ang tagumpay, ngunit naaalala pa rin niya ang binata at umaasa na makita niya muli ito balang araw. Samantala, sa gabi, si Chol-woo ay mukhang matutulog sa isang kahon dahil patuloy siyang sinisingil ng kanyang landlady hanggang siya ay pinalayas. Sinubukan niyang tawagan si Doida, ngunit hindi nito sinagot ang telepono. Sa ibang lugar, sinubukan ni Rie na bumalik sa pagpipinta ngunit muli ay wala siyang inspirasyon para magpatuloy. Si Rie na na-stress ay tumingin sa social media ni Chol-woo at nakakita ng komentong isinulat ng lalaki na nagsasabing kailangan niya ng maraming pera. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Rie at ito ay gamitin ang talento ni Chol-woo. Isang gabi, tumambay si Chol-woo at ang kanyang kasintahan kasama ang mga kaibigan sa isang bar. Nalasing si Chol-woo, at dahil lasing siya ay sinamantala ni Doida ang pagkakataon na akitin ang isa sa mga kaibigan ni Chol-woo. Hindi nagtagal ay lumabas na silang dalawa sa bar. Pagkatapos ay umalis si Chol-woo sa bar at balak niyang bumalik sa lokasyon ng kanyang karton. Dahil sa sobrang kalasingan, tuluyan na siyang bumagsak at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Chol-woo at laking gulat niya nang makitang nasa harapan niya si Rie. Tila nasa bahay ni Rie si Chol-woo.
Nag-aalok ang dalaga kay Cholwo ng $1,000,000 upang magpinta ng 20 mga painting, kung saan ang painting ay kasama ng pangalan ni Rie bilang pintor. Noong una ay tumanggi si Cholwo, ngunit napilitan siyang tanggapin ang alok ni Rie dahil kailangan niya ng pera. Kinabukasan, late na nagising si Cholwo at pinagalitan siya ng tiyuhin ni Rie. Kinaladkad siya para mag-almusal kasama si Rie. Noong gabing iyon, sinubukan ni Cholwo na tumakas sa bahay ni Rie ngunit nahuli din siya ni Kim Jong. Sa ibang lugar, pinuntahan ni Doida ang kaibigan ni Cholwo na nakadate niya ilang araw ang nakalipas at muling nanligaw. Ngunit tila hindi pinansin ng lalaki si Doida at sinabing ilang araw na ang nakalipas ay lasing ito at aksidente ang nangyari sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki kay Doida na si Cholwo ay isang mabuting tao at pinayuhan siya na huwag ipagkanulo si Cholwo. Samantala sa ibang lugar, mukhang bigo pa rin si Rie dahil hindi niya natapos ang kanyang painting. Napaiyak siya at nag-iisip ng kung ano-ano. Lumapit siya kay Cholwo na nakatapos ng painting sa isang malaking canvas. Tinanong ni Rie si Cholwo kung saan siya natutong magpinta. Ngunit sa halip ay tinanong siya ni Cholwo kung sino siya at bakit niya ginagawa ito na sinagot naman ni Rie na huwag magtanong ng personal. Pagkatapos ay sinabi ni Cholwo na siya ay isang bad artist at nagtanong kung bakit siya ni-recruit ni Rie. Hindi naman maganda ang kanyang mga painting. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Rie kung bakit ni-recruit si Cholwo para maging kanyang pintor. Samantala, si Doida na tinanggihan ng ibang lalaki ay sumubok na balikan si Cholwo. Ngunit hindi niya makontak si Cholwo at hindi malaman kung nasaan siya. Pagkatapos ay pumunta si Doida sa lokasyon ng kahon kung saan karaniwang natutulog si Cholwo ngunit hindi rin niya ito natagpuan. Napaupo si Doida at umiyak sa kabiguan, pinagsisisihan ang kanyang ginawa sa hindi pagpansin kay Cholwo. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Rie at Cholwo na naging sanhi ng biglang pag-trigger ng sakit ni Rie, at siya ay nawalan ng malay. Natarante si Cholwo at binuhat si Rie para isugod sa ospital. Sa daan, nakasalubong ni Cholwo si Kim Jong na pauwi na galing sa pamimili. Agad na dinala si Rie ng kanyang tiyuhin sa ospital sakay ng kotse, habang si Cholwo naman ay sinabihang maghintay sa bahay. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Cholwo sa silid ni Rie kung saan natuklasan niya ang mga gamot na iniinom ni Rie pati na rin ang kanyang diary. Binuksan ni Cholwo ang diary at nalaman na nahihirapan si Rie sa paggawa ng mga painting at tinawag si Cholwo na isang talented artist. Sa tingin niya ay maaaring maging sikat na pintor si Cholwo kung hindi niya sasayangin ang kanyang talento. Sa huling pahina ng diary, nakakita si Cholwo ng isang lumang larawan. Walang iba kundi isang larawan ni Cholwo bilang isang teenager kasama si Rie. Si Cholwo ay labis na nabigla nang makita ang larawan. Sa ibang lugar, pumunta si Doida sa istasyon ng pulisya upang iulat si Cholwo na ilang araw nang nawawala. Pagkatapos gumaling at makauwi si Rie, mukhang masaya at nasisiyahan siya nang makagawa si Cholwo ng napakagandang mga painting at magaan ang loob na handa na si Cholwo na magpinta para sa kanya muli. Ipinakita sa flashback sina Cholwo at si Rie na unang nagkita habang nasa ospital. Naging mas malapit ang kanilang relasyon at nagpasya silang mag-date. Isang araw, magkasama silang naglalaro sa ilog. Pagkatapos ay biglang na-trigger ang sakit ni Rie at Cholwo at kinailangan nilang isugod sa ospital. Sinabi ng isang doktor sa ina ni Rie na maaaring hindi na siya mabuhay kung sasailalim siya sa pangalawang operasyon. Ngunit hinihimok ng ina ni Rie ang doktor na gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Balik sa kasalukuyan, biglang nagbago ang ugali ni Cholwo. Mukhang napaka-friendly niya ngayon kay Rie at Kim Jong. Hindi rin siya nagdalawang isip na purihin si Rie na napakaganda niya kahit walang makeup. Pagkatapos noon, si Cholwo na tila nananabik na magpinta sa bakuran ay nagpatulong kay Rie. Magkasama silang nagtrabaho sa painting habang casual na nag-uusap. Pagkatapos ay sinabi ni Rie na balak niyang magsagawa ng painting exhibition sa ilalim ng pangalan ni Cholwo kung saan iba sa orihinal na kasunduan.
Pagkatapos ay hiniling ni Rie kay Cholwo na pumunta sa painting exhibition upang malaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang sikat na pintor, at sinabi na ang katanyagan ay mahalaga para sa isang artist. Pinapayuhan din ni Rie si Cholwo na laging alagaan ang kanyang kalusugan at huwag isipin ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanya. Nang tanungin ni Cholwo ang kalagayan ni Rie na may depekto pala sa puso, biglang dumating ang kanyang ina at tinanong kung sino ang kasamang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Rie sa kanyang ina na si Cholwo ay ang kanyang assistant. Hindi nagtagal ay halos natapos na ni Cholwo ang lahat ng mga painting na hinihingi ni Rie, at isa-isang ipinakita sa kanya at tila nasiyahan ang magtiyuhin sa trabaho ni Cholwo. Sa gabi, sina Cholwo at Rie ay casual na nag-uusap kung saan ang dalawa ay mas malapit na ngayon at tila komportable at mapagmahal sa isa't isa. Pagkatapos ay ipinakita ni Rie ang ilang mga painting, isa na rito ay isang painting na ginawa niya na pinaplanong isama sa exhibit sa isang art gallery sa lalong madaling panahon. Tila kontento at nasiyahan ang ina ni Rie sa lahat ng painting maliban sa isang painting na sa tingin niya ay pangit. Nang sabihin ng kanyang ina na itapon ang painting, galit na sinabi ni Rie na ang painting ay isang painting na ginawa niya at pagkatapos ay inamin na lahat ng mga painting na ipapakita ay gawa ni Cholwo. Nagkaroon ng sagutan ang mag-ina, ngunit pinili ng ina na sumuko dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang anak na madaling bumagsak kapag may labis na pressure. Pagkatapos ay pinuntahan ng ina si Cholwo at sinabihan siyang huwag kaligtaan ang painting exhibition ng kanyang anak. Pagkatapos ay tinanong ni Cholwo ang ina ni Rie kung naaalala siya nito. Tugon niya na naalala niya si Cholwo dahil malaki na ang pinagbago nito. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang tungkol kay Rie at pati na rin ang kanyang lumalalang kondisyon sa kalusugan. Gayunpaman, pareho silang sumang-ayon na itago ang sikreto kay Rie at sasabihin na lamang sa kanya pagkatapos ng painting exhibit. Nang lumabas sina Cholwo at Rie upang bumili ng kagamitan sa pagpipinta, maraming pulis ang dumating sa bahay ni Rie at tinanong nila si Kim Jong kung nasaan si Cholwo. Ang pagdating ng mga pulis ay sinamahan din ni Doida at isa sa mga kaibigan ni Cholwo. Sa wakas ay nakita nila si Cholwo na kakauwi lang kasama si Rie. Nang makita ang presensya ni Doida, kinaladkad ito ni Cholwo at hiniling na umalis kaagad dahil ayaw na nitong magkaroon ng anumang bagay sa kanya. Pagkalipas ng mga araw, ang relasyon ni Cholwo at Rie ay nagiging mas malapit kaysa dati hanggang sa dumating ang araw ng painting exhibition. Lahat ng mga painting ni Cholwo ay nakadisplay sa isang namungunang art gallery. Pagkatapos ay lumapit si Doida sa ina ni Rie at nagbanta na sasabihin sa lahat na ang painting exhibition na ginanap ni Rie ay hindi lamang gawa niya kundi gawa rin ni Cholwo. Gayunpaman, hindi pinansin ng ina ni Rie ang banta ni Doida. Sa kabilang banda, nasa biyahe si Kim Jong kasama si Cholwo kung saan inaabutan siya ng tiyuhin ni Rie ng isang tseke na nagkakahalaga ng $2,000,000. Ngunit tinanggihan lamang ni Cholwo ang regalo. Pagkatapos ay hinatid ni Kim Jong si Cholwo sa kanyang bahay at hiniling na huwag dumalo sa painting exhibition kahit nataliwas ito sa gusto ni Rie. Samantala, ang mga bisita at mga tauhan ng media ay tila naroon sa lokasyon at tila masigasig tungkol sa painting exhibition na ginanap ni Rie. Pero sa kabilang banda, si Rie ay tila laging lumilingon-lingon, hinahanap si Cholwo na hindi kailanman nagpakita doon. Matapos buksan ng kanyang ina ang painting exhibition, nagbigay siya ng maikling pagbati kung saan ipinahayag niya sa mga tao na ang lahat ng mga painting sa art gallery ay gawa ni Cholwo. Ikinagulat naman ito ng kanyang ina. Dahil sa pressure ng media kung saan maraming tanong at napapaligiran ng maraming tao, biglang inatake sa puso si Rie at nawalan ng malay. Kinabukasan, sinabihan si Cholwo ng isa sa kanyang mga kaibigan na naging viral ang kanyang pangalan sa social media bilang isang sikat na pintor, at ang balita rin tungkol kay Rie na inatake sa puso at kinailangang sumailalim sa intensive treatment. Pagkatapos ay pumunta si Cholwo sa ina ni Rie para itanong kung nasaan si Rie. Ngunit nag-aatubili siyang sabihin kay Cholwo at sinabi lang na nagpapagamot si Rie. Nang hindi mahanap ang kinaroroonan ni Rie, gumawa si Cholwo ng portrait ng dalaga.
Dinisplay niya ito sa art gallery at pagkatapos ay ibinalita sa social media. Kalaunan, dumating si Rie sa art gallery at nagulat siya nang makita ang mukha niya na ipininta ni Cholwoo. Batid ni Cholwoo na pupunta si Rie para tingnan ang painting kaya inabangan niya ito doon. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Rie at nag-propose sa dalaga. Agad silang ikinasal at mukhang napakasaya. Sa umaga, si Rie ay umiiyak sa pagkabigo at sinabi sa kanyang asawa na gusto niyang mabuhay hanggat maaari. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagtagumpay si Cholwoo na maging isang sikat at mayamang pintor. Salamat sa lahat ng suporta ni Rie sa buong tagumpay na kanyang nakamit. Gayunpaman, sa kabilang banda, lumalala ang kondisyon ng kalusugan ni Rie. Sinabi ni Rie sa kanyang asawa na gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin sa bulubunduking lugar balang araw. Pinagbawalan siya ni Kim Jong dahil nag-aalala ang tiyuhin sa paglala ng kondisyon ng kalusugan nito, ngunit sa wakas ay pumayag din siya pagkatapos marinig ang kahilingan ni Rie. Pagkatapos ay pinagmamasdan niya si Rie na paalis papuntang bundok na buhat ni Cholwoo sa likuran. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa simula ng pelikula. Lumabas na ang matandang nasa panayam ay si Cholwoo, kung saan sinabi niya sa kanyang tagapanayam na si Rie ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ibinigay ni Rie ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Cholwoo na ngayon ay nabubuhay siya para sa kanilang dalawa. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan pagkatapos mismo ng araw ng libing ni Rie. Noong araw na iyon, binuksan ni Cholwoo ang sketchbook ng kanyang yumaong asawa at napagtanto niyang matagal na pala siyang nakilala ni Rie na siya si Sunwoo, at palihim na gumuhit ng sketch ng kanyang mukha mula sa malayo. Sinasadya pala ni Rie na lapitan siya, umaasang muling magkaisa ang kanilang pagmamahalan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!